12 mythical creature na bantog sa Pilipinas. Ang amalanhig ay isang uri ng mythical creature sa mga alamat at paniniwala sa Pilipinas, partikular sa Bisaya at Ilonggo na kultura. Karaniwang inilalarawan ang amalanhig bilang isang maligno o masamang espiritu na kadalasang inilalarawan na may pagkakahawig sa tao, ngunit may mga pagbabago sa anyo na nagpapakita ng kanyang di karaniwang katangian. Ang amalanhig ay sinasabing may kakayahan na maging masama at magdulot ng kaguluhan sa mga tao. Karaniwang itinuturing na may mga kapangyarihan, tulad ng pagiging makapangyarihang mangkukulam, tagapagdulot ng sakit o nagdadala ng malas sa mga lugar na kanilang pinupuntahan. Sa konteksto ng Filipino folklore, ang awok ay isang mythical creature o engkanto na kilala sa ilang mga lugar sa Pilipinas, partikular sa mga rehiyon ng Visayas at Mindanao. Karaniwang inilalarawan ang awok bilang isang uri ng maligno o masamang espiritu na kadalasang may anyo ng matandang babae. Mayroon itong kakayahang magpakita at magtago, at sinasabing madalas itong makita sa mga puno ng kahoy, lalo na sa gubat o malalayong lugar. Ang awok ay kadalasang may koneksyon sa mga alamat o kwentong bayan kung saan ito ay nagiging dahilan ng mga kakaibang pangyayari sa komunidad, tulad ng mga sakit o kaguluhan. Mayroon ding paniniwala na ang awok ay may kapangyarihan sa pag-akit at pagpapahirap sa mga tao, kaya't dapat iwasan at igalang ng mga tao. Ang bakunawa ay isang nilalang sa mitolohiyang Filipino na itinuturing na isang malaking ahas o dragon. Ayon sa mga alamat, ito ay isang nagsasanggalang na nilalang na nauugnay sa pagkawala ng buwan sa kalangitan, partikular sa mga pagkakataon ng solar eclipse o lunar eclipse. Tinuturing na masamang palatandaan o omen ng kapahamakan ang pagdating ng bakunawa sa kultura ng mga Pilipino. Sa mga kwento, sinasabing may abilidad ang bakunawa na lamunin ang buwan na nagdudulot ng pagkadilim sa kalangitan. Maraming bersyon ng alamat ang nagsasalaysay kung paano nabuo ang bakunawa at kung paano ito nakakapanghimasok sa buhay ng mga tao. Bukod sa pagiging simbolo ng kapanganiban, ipinapakita rin ito ang yaman ng mitolohiyang Pilipino at ang pagpapahalaga ng mga sinaunang Pilipino sa mga alamat at katang-isip. Ang batibat ay isang mitolohikal na nilalang sa kulturang Igorot ng Cordillera sa Northern Luzon. Ito ay isang uri ng maligno o masamang espiritu na naninirahan sa mga puno, tulad ng balete. Dinadaganan nito ang tao kapag natutulog para ito ay di na makahinga. Sa mga alamat, sinasabing ang batibat ay nagiging sanhi ng sakit o kapahamakan sa mga tao kapag ito ay napag-initan o nasaktan sa anumang paraan. May paniniwala na kailangan ng ritual o pamamaraan upang mapatahimik o mapalayo ang batibat mula sa puno kung saan ito naninirahan upang maiwasan ang mga kapahamakan na dulot nito. Ang berberoka ay isa pang mitolohikal na nilalang sa kultura ng Pilipinas, partikular sa mga alamat ng mga Muslim na komunidad sa Mindanao. Ito ay isang uri ng malaking isda o higanteng pating na may kakayahan na magtago sa ilalim ng tubig o lumangoy sa dagat. Ang berberoka ay kilala sa kakayahang mabago ang anyo mula sa isang malaking hayop patungo sa isang magandang babae o sa isang pangit na lalaki. Sa mga alamat, sinasabi na ang berberoka ay maaaring magsilbing panganib sa mga taong naliligo sa ilog dahil sa kanilang kakayahang manghatak ng mga tao pababa sa kailaliman ng tubig. Minsan, ito ay pinapalagay na isa ring uri ng espiritu na may malalim na kaugnayan sa mga elemento ng kalikasan, tulad ng mga ilog. Tulad ng iba pang mitolohikal na nilalang sa Pilipinas, ang berberoka ay nagpapakita ng kakaibang kultura at pananampalataya ng mga Pilipino sa mga di pangkaraniwang nilalang na naninirahan sa kanilang kapaligiran. Ang busaw ay isang termino sa mitolohiyang Filipino na kilala bilang isang uri ng masamang espiritu o maligno. Ito ay kilala sa Davao, karaniwang itinuturing itong tagapagdulot ng sakit o kapahamakan sa mga tao. Ang konsepto ng busaw ay bahagi ng mga tradisyonal na paniniwala at alamat ng mga Pilipino na nagpapakita ng kanilang pananampalataya sa mga di pangkaraniwang nilalang na nagmumula sa kalikasan o mula sa di nakikitang mundo. Sa konteksto ng mitolohiyang Filipino, ang katao ay isang nilalang na tinatawag ding tao o tao sa ibang rehiyon. Ito ay isang uri ng engkanto o espiritu na karaniwang tinatawag na diwata ng tubig. Kilala ang katao sa pagiging matalim ang mga ngipin at mahilig umupo sa mga puno malapit sa ilog o dagat. Sinasabing kapag galit ang katao, maaari nitong pahirapan ang mga mangingisda o manggagawa sa dagat. Ang katao ay isa lamang sa mga kakaibang nilalang sa mitolohiya ng Pilipinas
nagpapakita ng yaman ng paniniwala at kultura ng mga sinaunang Pilipino sa mga espiritu at engkanto na may kaugnayan sa kalikasan at mga elemento nito. Ang aswang ay isang konsepto sa Filipino folklore na naglalarawan ng isang uri ng masamang espiritu o nilalang sa katutubong paniniwala. May iba't ibang bersyon ng kwento ng aswang sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, ngunit karaniwang ito ay itinuturing na isang mapaminsalang nilalang na may kakayahang maglipat anyo mula tao patungong hayop, tulad ng aso o ibon. Sa mga kwento, ang aswang ay madalas na inilalarawan bilang isang mapanlinlang na nilalang na kadalasang nangangain ng mga tao, lalo na ng mga sanggol o bata. May mga iba't ibang uri ng aswang depende sa rehiyon, kabilang ang mga manananggal, may kakayahang maghiwalay ng katawan at lumipad. Tik-tik, isang uri ng aswang na maingay ang tunog ng pakpak, at iba pa. Ang konsepto ng aswang ay naglalarawan ng takot at pag-aalala sa mga hindi kilala o mga bagay na hindi maipaliwanag sa kasalukuyang oras, at patuloy itong bahagi ng kultura at paniniwala sa maraming komunidad sa Pilipinas. Ang mandurugo ay isang salitang Pilipino na tumutukoy sa isang uri ng malignong nilalang sa mitolohiyang Filipino. Karaniwang ito ay isang halimaw na may kakayahang magkaroon ng anyo ng tao, at madalas na kumakain ng dugo ng mga tao, kung saan nagmumula ang pangalan nito. Ang mandurugo ay isang konsepto na bahagi ng tradisyonal na paniniwala at mga alamat sa kultura ng Pilipinas, nagpapakita ng mga paniniwala sa mga maligno at mga panganib na maaaring maging sanhi ng sakit at kapahamakan. Ang multo ay isang salitang Filipino na tumutukoy sa isang espiritu ng isang patay na tao. Ito ay kasing kahulugan ng ghost sa Ingles. Sa kultura ng Pilipinas, ang multo ay madalas na nauugnay sa mga kwentong bayan, alamat, at paniniwala tungkol sa mga kaluluwa ng mga yumao na umiikot sa mundong ito. May iba't ibang konsepto ng multo sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas, kung saan ang ilan ay nagpapakita bilang mga nagbabalik mula sa kamatayan para humingi ng tulong, magbigay ng babala, o manakit ng mga buhay na tao. Ang diwata ay isang salitang Filipino na tumutukoy sa isang uri ng espiritu o engkanto sa mitolohiyang Pilipino. Ito ay may positibong konotasyon at karaniwang inilalarawan bilang mga mabubuti o magagandang engkanto na nagtataglay ng kapangyarihan sa kalikasan. Ang mga diwata ay maaaring nagpapakita bilang tagapangalaga ng mga kagubatan, ilog o kalikasan sa pangkalahatan. Kilala sila sa kanilang kagandahan, kababalaghan, at kakayahang makisalamuha sa mga tao, lalo na sa mga kwentong bayan at alamat ng mga katutubong Pilipino. Sa modernong panahon, ang konsepto ng diwata ay patuloy na nagiging bahagi ng kulturang Filipino, kahit sa mga urbanong lugar na nagpapahayag ng paggalang at pangangalaga sa kalikasan at sa mga kaugnayan ng mga tao sa kanilang kapaligiran. Ang tikbalang ay isang nilalang sa Filipino folklore na may maraming kaugnayan sa kagubatan at kalikasan. Karaniwang inilalarawan ito bilang isang malaking kabayo na may paa ng tao, at may kakayahang magpakita o magtago depende sa kagustuhan nito. Ang tikbalang ay tinaguriang mapaminsalang espiritu na maaring magpaliwanag sa mga kababalaghan sa kagubatan. Sa mga kwento, ang tikbalang ay may iba't ibang mga katangian depende sa lugar o kwento. May mga bersyon na nagsasabi na ito ay mapanganib at maaring magtangka ng masasamang bagay sa mga taong dumadaan sa kanilang teritoryo. May iba ring mga kwento na nagpapakita ng tikbalang bilang mapaglaro o mapagbiro lamang, na hindi naman nagiging sanhi ng kapahamakan sa tao. Ang tikbalang ay isa sa mga kilalang nilalang sa Filipino folklore na patuloy na nagbibigay ng kulay at kababalaghan sa mga tradisyonal na kwento at paniniwala ng mga Pilipino.